Kung kumampi ang China sa Iran laban sa Israel, hindi lang ito simpleng tensyon sa Middle East. Posibleng maging malaking geopolitical shock ito na kayang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Pero bago tayo magsimula sa isa na namang malupet na talakayang ito, ay baka naman pwedeng pakilike ng videong ito. Mag-subscribe ka na rin para sa mas matitindi pang pangyayari na ating tatalakayin sa channel na ito. Let's go! Una, biglang lalakas ang Iran sa teknolohiya at armas. Ang China ay isa sa pinakamalalakas na bansa pagdating sa paggawa ng ballistic missiles, drones, radar systems at cyber warfare technology. Kapag sinuportahan nila ang Iran, kahit hindi direktang magpadala ng sundalo, maaari silang magbigay ng intelligence, satellite data, advanced weapons, at electronic warfare systems. Ibig sabihin, ang Iran na dati ay umaasa lang sa sariling military capability ay maaaring magkaroon ng mas modernong sandata na kayang hamunin ang Israel sa mas mataas na antas. Ikalawa, hindi pababayaan ng Amerika ang Israel. Ang Israel ang pinakaimportanteng kaalyado ng United States sa Middle East. Kapag nakita ng Amerika na may malaking suporta ang China sa Iran, halos siguradong magpapadala sila ng aircraft carriers, fighter jets, missile defense systems at military aid para protektahan ang Israel. Kapag nangyari ito, ang laban ay hindi na simpleng Iran kontra Israel. Magiging proxy war ito ng dalawang superpower, China at United States. Ikatlo, maapektuhan ang buong ekonomiya ng mundo. Malaki ang papel ng Iran sa ruta ng langis, lalo na sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng global oil supply. Kapag ginamit ito ng Iran bilang pressure sa panahon ng digmaan, maaaring sumirit ang presyo ng langis sa buong mundo. Kapag tumaas ang presyo ng enerhiya, domino effect ang mangyayari. Tataas ang presyo ng pagkain, transportasyon at halos lahat ng produkto. Ang isang regional war ay maaaring maging global economic crisis. Ikaapat, posibleng lumawak ang digmaan sa buong Middle East. Ang Iran ay may mga kaalyado at armadong grupo sa iba't ibang lugar tulad ng Lebanon, Syria at Yemen. Kapag nag-utos ang Iran, maaaring umatake ang mga grupong ito laban sa Israel o sa mga base ng Amerika sa rehiyon. Kapag lumawak ang labanan, maaaring sumali rin ang ibang malalakas na bansa sa Middle East tulad ng Saudi Arabia o Turkey upang protektahan ang kanilang interes. Pero may isang mahalagang realidad. Hindi madaling magdesisyon ang China na pumasok sa direktang digmaan. Ang China ay mas nakatuon sa ekonomiya at global trade. Marami silang negosyo at strategic investments sa iba't ibang bansa sa Middle East, pati sa Israel. Kaya kung kakampi man sila sa Iran, mas malamang na indirect support lang, diplomacy, armas, intelligence o economic backing imbis na direktang sumabak sa digmaan. Sa huli, kung tunay na kumampi ang China sa Iran, magiging mas komplikado at mas mapanganib ang sitwasyon para sa Israel. Mananatiling malakas ang Israel dahil sa suporta ng Amerika. Pero ang laban ay magiging mas mahaba, mas teknolohikal at mas unpredictable. At ang pinaka-nakakamanghang punto, kapag ang dalawang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo ay nagsimulang magsuportahan sa magkaibang panig, ang digmaan ay hindi na lang laban ng Iran at Israel. Ito ay magiging laban para sa bagong balanse ng kapangyarihan sa buong mundo.